Hi guys! Welcome to my channel. Ako nga pala si Catherine and today, share ko sa inyo kung paano ako nagba-budget for a travel. Tamang-tama kasi um, yun, nagba-budget ako ngayon for our upcoming trip to China ngayong October 25 to 31. So ipapakita ko sa inyo kung magkano yung budget namin. And bakit umabot sa gano'n yung, cost. Yan, so ang una-unang iko-consider kung magta-travel kayo out of the country, especially as a budget traveler is yung, flight ticket. So, swerte if naka-book kayo ng mga, piso fare or yung mga naka-sale na flights. Kasi once na may flight na kayo, dun niyo made-determine kung ilang nights ng accommodation or hotel ang dapat i-book nyo, ilan yung, activities na puwedeng gawin ninyo, and then yung consumption niyo sa, I mean yung budget niyo sa food, kung pang ilang araw, kung malaki ba siya or maliit. Depende yun kung ilang araw kayo and ilang nights kayo. Itong budget na 'to is for 2 packs. So, kami ng asawa ko. So, panoorin niyo yung video na 'to hanggang sa dulo. Ishi-share ko sa inyo kung paano ba malaman kung magkano ba ang dapat i-budget kung magta-travel ka. Itong sheet na 'to or puwede mo siya gamitin for, out of the country or kahit mga local trips lang. Yung expenses natin for travel ay kinategorize ko na and sineparate ko siya into columns. So, meron tayong 8 columns dito and iisa-isahin natin kung ano ba yung mga categories na 'to. Unang column natin is yung, travel expense from your home to your destination, including na yung mga pre-departure expenses natin. So, for example, if magko-commute kayo galing sa bahay, magkano ba yung cost? Or if mag-hire kayo ng private vehicle galing sa bahay nyo papunta sa airport nyo. So, kami, mga 1 hour away kami na town from the local airport namin na Tacloban. So, yun. Either, normally magko-commute lang kami. So, for this travel siguro magbo-book ako ng transfer kasi limited yung time. Next is yung flight ticket. So, kung nakabook kayo ng round trip na flight ticket, yung papunta and then pabalik, i-divide nyo lang by 2. Tas yung kalahati lagay niyo dito. So ako, separate yung bookings ko naman ng papunta and then papalik. So ito, nakabook ako ng discounted ticket papunta ng Shanghai with layover sa Manila, without baggage for 6,000. So, ni-read ko na siya and nilagay ko siya dito sa paid section ng sheet natin dito sa baba. Travel tax, it applies naman sa lahat ng mag-a-abroad for tourism. So, times 2 yan. Pwede nyo yan i-book kasama ng ticket nyo. Like sa Cebu Pacific, pwede na kayong magbayad ng travel tax or pwede kayong sa airport na mismo or pwede din naman pumunta kayo ng website ng PEZA ba yun? Pwede kayong magbayad doon and then i-print nyo lang yung receipt. Next, travel insurance, isa sa mga pre-departure expenses natin. Importante siya. Make sure na covered niya yung whole trip nyo. Madami namang budget travel insurance. So itong example na 'to, kumuha ka ng quote galing sa website ng PJA Sompo. So 'yan, good for 2. Of course, hindi kayo makakaalis kung walang visa. So ito yung visa expense or fee for 2 packs. Mag-a-apply pa lang kami sa Cebu. Last baggage kasi walang kasamang baggage yung 6K na, ticket namin. So, naka-block pa siya, ibig sabihin kailangan ko pa siyang i-book or bayaran. Yung total expense is 15K. Nakabayad na tayo ng 6K for the ticket. So, ang expense na magagastos pa
for this column 1 is 9K, 9,290. Okay, next is hotel. So, kagaya ng sabi ko kanina, kung may flight na kayo, saan niyo lang malalaman kung ilang nights yung dapat na i-book niyo. Mhm. Halimbawa, darating kayo ng alanganing oras, gusto niyo diretso na sa hotel instead na tumambay before mag-check-in. So, i-consider niyo yun as one night. So, ito, three different hotels kasi three different cities yung pupuntahan namin. So, may 2 nights sa Hangzhou, 3 nights sa Shanghai, and then 1 night sa Beijing, which is yung layover. Paano mo malalaman kung magkano yung hotel? So, ang gagawin nyo lang is pwede na kayong mag-book in advance ng hotel sa different booking sites like trip.com, Agoda, booking.com, and may mga option doon na pwedeng free cancellation at a certain day. Merong like 24 hours before ng supposed check-in nyo. And meron din pay at hotel or pay via card pero in a future day pa. So, pwede kayong mag-book ng ganun and pwede naman siyang cancelin if ever. Um, Without having to pay. So yun, ma makikita niyo kung magkano yung total para may idea na din kayo. Yan, so sa tatlong hotel na na-book ko, total niya is 9,499 and paid ko is 9,499. So zero na. So hindi ko na iintindihin yung sahot. Next is connectivity. So I consider this as one of the important expense na dapat paglaanan kung magta-travel ka kasi especially kung nasa ibang bansa ka, mahihirapan ka if ever di ka makakonect sa internet, kung kailangan mong i-search yung hotel mo or yung location na gusto nyong i-visit or in case of emergency, talagang napaka-importante. So, ang gagawin nyo is to check sa mga booking sites as well for option of either using an eSIM, a portable Wi-Fi na pwedeng rentahan, or yung SIM card mismo. So, I'd recommend na i-pre-book siya para hindi na kayo problema pagdating nyo doon. Hindi na kayo guguluhan kung saan pwedeng maghanap. So, in our case, yung hotel na na-book namin is may free, for some reason may free siya na eSIM na 3 GB. And then, so ginawa ko lang, nag-avail pa ako ng another para tig-isa kami ng husband ko. So, sa kanya naka-SIM card, tapos ako yung naka-eSIM. So, bumili ako ng SIM card sa Shopee na may 10 GB for 376. So, yun lang yung parang ina-anticipate ko na cost when it comes to connectivity. So, 376. So, naka-red na siya kasi binayaran ko na siya at na-receive ko na yung actual SIM. So, ire-red ko na din siya para hindi tayo malito. Okay, next activity. So, this one, um, normally, pag sobrang tagal pa ng travel date, pinaplano ko talaga yung itinerary ng maayos, talagang even to the single activity na dapat gawin. But in our case, napaka-short ng time para prepare ng itinerary. So ito pa lang yung nalalagay ko na um, in-anticipate anticipate ko na cost ng activity na gagawin namin. Kasi mostly naman sa Hangzhou, sa Shanghai at sa Beijing ay free mag-walking tour and then mag-join ng mga free na activity. So, so far ito pa lang yung so kung gusto mo lang mamasyal doon and hindi ka magbo-book ng any activities or anything na may entrance fees, so yun, hindi mo na kailangan isama or at least kung meron kang list ng activities at nakikita mo yung cost, which one of those activities ay parang, mukhang mahal. So, pwede mo siyang pag-isipan mabuti kung itutuloy mo or hindi or mamimili ka ng alternative na pwedeng gawin na mas mura. So, yun yung importance ng
having a list like this na makikita mo yung actual expense. So yan. So we will set aside 1,000 para sa activities so far since nasa planning stage pa lang ako. Okay, next is yung food. So, isa to sa normally talagang malaking expense when traveling. So, kailangan din na parang pinaghahandaan para na ma-budget ng maayos yung pera, especially kung talagang limited lang yung funds. So, um, when I budget for food, so every day meron lang 3 meals and then multiply mo dun sa ilang days ka magta-travel. Tapos of course, isasama ko din yung meal time kung nandun ka sa airport, papunta and then pauwi. So, in my example, um, it came down to 20 meals per person. So, estimate lang naman to. Syempre, of course, kung yung mga snack-snack din, part na yon. Pero ito yung parang big meals. So, iba-budget mo lang siya based on the cost or average cost dun sa pupuntahan mo. So, mapapansin mo naman yan based sa mga napapanood mo na video sa YouTube ng mga travelers na ito, mura lang yung food dito. Ang average is about, sabihin natin, 500 pesos or 250. You can also access the map and then i-click mo yung mga nearby na restaurants, let's say dun sa hostel mo or hotel mo, i-click mo and then may nakalagay naman dun yung mga sample menu nila. So basically, it takes some research din para makapag-budget ka or ma-anticipate mo kung parang magkano yung dapat mong i-set aside. So for example, ito medyo tipid kasi hindi naman kami mga foodie. Hindi rin kami ma-explore sa food, yun. So, medyo budgeted siya. So, 10K, good for 6 days na yan. So, etong food na to, so hindi mo naman siya mababayaran ahead. So, magse-set aside tayo during our trip ng 10,000. So, this is just estimate para magka-idea kung magkano. Pero of course, it can be more than 10K. And maganda kasi na meron kang budget daily, let's say 3,000 per day para na lalaman mo if nag-e-excess ka na ba and na makakasira na siya sa overall budget mo. So, let's say for example, during lunchtime, napabongga, which talagang happens, napabongga. So, in the evening, medyo magtitipid ka na. Maghanap ka ng mga murang-murang food like convenience store food or mga street food para you try to stick within the budget for the day. Para yung ibang days mo, hindi ka na parang mangangarap. Okay, next is souvenirs. So, isa to sa pinaka siguro madaling i-adjust and at the same time, mahirap pigilin 'pag nandun ka na during travel. So, souvenirs, ito yung mga of course, obviously, souvenirs, slash shopping, kung ano yung mga pinapamili mo. Um, Maganda na meron ka nito sa listahan para makita mo din na um, sobrang mahal pala ng trip na 'to, siguro kailangan di na masyadong umuwi sa pagso-souvenir or pagsho-shopping. Um, 'Yan. So, depende naman 'yan sa'yo kung magkano yung gusto mong i-allot. So, hindi na ako nagre-research for kung ano-ano, parang mag-set aside na lang ng para sa souvenir. 'Yan, so meron siyang 3,000. Okay, next, transportation. So, transportation is yung ina-anticipate mo na cost na magagastos pag iikot-ikot ka na sa travel mo. So, yung mga pagbi-visit-visit ng mga sites, pagko-commute mo via bus, subway, metro. So, eto 1,000 lang for two of us. Kasi sa mga videos, it looks like mura lang yung pagta-transfer sa Shanghai. So, of course, possible naman na mas mataas pa dito, pero ito yung pinaka estimate ko based dun sa mga sa cost ng travel sa China. So, also dito ko din nililista yung travel
cost or expense if ever na i-intercity or intercountry ka. So, in our case, from Shanghai, mag-high speed train kami to Hangzhou, which is yung first destination natin. So, yan, nilagay ko na dyan yung cost ng high speed train round trip. Um, Regarding cost, kung paano malalaman, pwede ka pumunta sa mga websites. So, for China, ang chinek ko is trip.com kung magkano yung cost ng round trip high-speed train ticket from Shanghai to uh, Hangzhou. Actually, kasama na dito yung from airport to the railway station and then yung high-speed train. So, yan, 254 the two of us. And hindi ko pa siya pre-book. So, if ever na i-pre-book ko yan, so ililista ko dito as paid. So, for now, 35 yung naka-set aside na budget for that. And as the day goes by or as the travel date gets closer, pinagbubuk ko na yung mga travel tax, yung baggage, insurance. So, paliit ng paliit yung total remaining um, expense, which means 'pag na-pre-book mo na lahat, malalaman mo kung magkano yung dapat mong pocket money or dapat mong dalhin during travel or at least meron kang na set aside. Last but not the least, of course, ito na yung pauwi. So, nandito yung cost ng pagta-travel from your hotel to the airport. Ito na din yung flight pauwi, which in our case, kabuk ako ng Shanghai to Manila with Beijing layover na 24 hours for two na may kasamang baggage for 14, almost 14,000. And then meron ding separate yung booking ko ng Manila to Tacloban, ibang airlines, sa AirAsia siya ng walang baggage. So, merong 1,300 na baggage for 25 kg. And these are the costs for two. Naka-red na siya. So, total niyan is 20,964. So, niligay ko na siya dito sa paid. So, ito naman yung kung merong cost galing bahay papuntang airport, meron namang galing airport from Tacloban sa papauwi ng town namin. So, magbo-book na lang din ako ng private service. So, isa-set aside natin is 1,500. So, yan. Total cost of 22K minus 20K na paid natin, 1,500 na lang set aside. So, overall, yung kailangan pang gastusin is around 28,000. Okay, so now na meron na tayong estimates ng expenses ng travel natin, dito natin makikita, yan, so click natin yung grand total. Dito natin makikita kung saang portion ng travel natin yung medyo expensive or medyo mahal, and siguro kung tingin natin is sobrang mahal ng travel is saka tayo baka mag-a-adjust. Halimbawa dito sa hotel, parang medyo mahal 10K for 6 days, halimbawa lang naman. Yun, so you might want to double check again dito sa mga booking sites like Agoda, Trip.com, Booking, to see if meron pang mas mura na hotel na option mo. Normally naman meron, but then, yun lang, kung ano yung kaya mong i-compromise. Halimbawa, medyo malayo siya sa train station, pero okay lang sa'yo, or if okay lang sa'yo, mag-hostel na lang. Kasi, halimbawa, mag-isa ka lang. So, yun yung piliin mo. Or let's say, sa activities, yun nga, kung ang mahal ng, halimbawa, Disneyland, edi wag ka na lang mag-Disneyland. Hanap ka na lang ng alternative. Yun. Sa food, halimbawa, um, mag-adjust ka na lang sa hotel, pumili ka lang ng hotel na may free breakfast para hindi mo na siya iisipin. Yun. Or souvenirs, totally ka na mag-souvenirs para mas matipid. Or sa let's say sa galing bahay nyo papunta sa airport, ideal yung mag-private vehicle ka, pwede naman talagang mag-commute ng parang natatamad ka lang. So, yun, mag-commute ka na lang or pauwi, mag-commute ka na lang.
ano ka na lang, hand carry ka na lang, 'di mo naman kailangan ng baggage, hindi naman malamig yung bansang pupuntahan mo, so okey lang maninipis yung damit, ganyan. So, 'wag ka na lang mag-baggage round trip kasi additional cost lang din yun. Pero yung pagdating sa insurance talaga is, it's a must for me, in case lang ng emergency. So, 'pag meron kang listahan makikita mo yung items na possible mong i-adjust. Yun lang naman. So, I hope na nakapagbahagi ako kahit kakaunting knowledge lang or ideas kung paano mag-budget para sa isang trip. So, pwede mo siya magamit, itong sheet na to, pwede mo magamit sa local or international trips mo. And if ever may mga questions kayo, mag-comment lang kayo below and I'll try to answer them. And if gusto nyo ng updated or complete expense sheet after ng trip, comment lang kayo below and try kong gawan para magka-idea kayo kung nasunod ba natin or hindi itong binudget natin. Kung ano ba yung nangyari, ano ba yung baka may matutunan din kayo sa experience namin. So, yun lang naman. And if you wanna know more, please click like and subscribe to our channel. Thank you.